Hi, today is October 25. October 23, nakalabas ako ng hospital. So, ito na ako sa bahay ngayon, nagpapalakas. 2 days pa lang ako nakakalabas ng hospital. Ito ulit, mag-isa ulit. Laban lang sa buhay, kahit mag-isa lagi. Hindi ko may paliwanag din nangyari sa akin. Malaking operasyon yung pinagdaanan ko. Tatlo kasi yung problema ko sa organs ko, yung uterus, yung sa may bladder, kidney, sa may yun, and then dun sa may colon and rectum ko, meron silang tinagal na konting part dun. Sana maging okay na, mahilan lahat, wala nang mangyaring hindi maganda. At next week, mabalik kami sa 30 and 31. Yan, 2 days kaming balik-balik sa ospital. Na sana maging okay na yung result, Diyos ko. Sana ay magdaling treatment na lang, gamot na lang, ganun. Alam ko ganun na mangyayari dahil think positive. And andyan ang Lord para tulungan tayo. Andyan siya para maging maayos ang lahat. Alam ko, hindi niya ako pababayaan. Parang ngayon, para nalagpasan ko na lahat ng pinigay niyang napakabigat talaga, napakalaking problema na kahit ako, kaya kong mag-isa. Napaka-grateful ko at napaka-thankful. Praise the Lord talaga. Amen. Salamat sa mga tao, sa mga kaibigan na nagpunta, nagbigay ng support sa akin, moral support, everything. Salamat talaga sa kanila, sa pamilya, sa mahal sa buhay, sa mga anak. Kahit mag-isa ako dito, hindi ko na naramdaman na mag-isa lang ako. Grabe. Buhay talaga si Lord. Meron talagang Panginoon na talagang hindi lang natin siya nakikita, pero lagi lang siya nandiyan sa tabi natin. Kailangan lang natin tawagin natin siya. Meron talagang mercy sa Diyos. Meron talaga, kaya hindi. Huwag dapat mawalang pag-asa. Ako kahit ganito, fighter akong mag-isa. Kaya ko to. Kinaya ko. Kahit ang hirap intindihin ng mga Korean na, lalo na pag nasa hospital ka lang, iba talaga yung mga terms na ginagamit nila. Hindi mo talaga maintindihan. Pero, salamat na Lord, meron talagang tutulong sa'yo. Hindi kayo talaga pababayaan. Meron siyang taong ipapadala sa'yo. Pag nalulungkot ka, meron. Pag nasasaktan ka, meron. Meron talaga. Maramdaman mo talaga yung presence niya. Pangalawang buhay ko to, grabe. Tinigay niya sa akin. Kaya, dapat hanggang nabubuhay, dapat maging masaya. Huwag puro trabaho, stress. Hanggang sa nakalimutan mo na yung sarili mo. Kagaya ng nangyari sa akin. Puro trabaho. Kalimutan ko na yung sarili ko. Alagaan, kaya ang naging sakit ko. Hindi lang naging isa. Kaya dapat talaga
spend time, be happy. Samar sa buhay, sa sarili. At si Lord dapat lagi natin siyang pinapasalamatan. Lagi natin siyang tawagin dahil nandiyan lang siya sa tabi natin. Hindi tayo nag-iisa. Kaya ito, Diyos ko, sa kabilang linggo, nalalaman na yung test. Diyos ko po, sana tuloy-tuloy na ito. Wala na po, sana hindi maganda pang mag-resulta. Sana maganda na po progress ng katawan ko. Ayoko na po pa magbigay pa ng sakit na loob pa sa mga taong nakapaligid sa akin. Ayoko na rin silang mapagod. Mag-alala pa. Diyos ko lahat magiging ayos na. At magpapagaling na lang ako. Keep praying talaga. Dahil andyan siya nakikinig.